mga sir. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung um, different types ng autopilot ni Tesla. So, meron tayong tatlong type ng autopilot. No? Yung basic autopilot, enhanced autopilot, tsaka yung full self-drive. Ngayon, pagka bumili ka ng Tesla, ang standard na kasama doon is yung basic. Tapos kung gusto mong yung enhanced autopilot naman, may additional 200k ata, mga around ganon. And then yung full self-drive, mga 400k. So, pwede naman na kunyari, bibiliin mo yung enhanced autopilot muna ngayon, so 200k. Tapos siguro na pag-isipan mo in the future, kunyari next year or next a few years later, saka mabibili yung full self-drive, 200k na lang siya instead of 400. So, deductible naman yung amount. Ayun, so, si basic autopilot, yun yung kasama sa pag binili mo yung kotse, no? Na-try ko pa lang siya for 2 minutes. Masaya naman kasi parang once na pinindot mo yung isang button dun sa parang manibela, mag-engage yung autopilot and then pwede mo yung bitawan yung manibela tsaka yung paa mo sa accelerator tsaka sa brake. So parang hindi ka magdadrive pero nagdadrive yung kotse. Medyo hindi ko pa siya masyadong gets yung limitation niya kasi yun nga 2 minutes pa lang. Pero pag dumating yung unit, itetest pa namin yan kung ano yung parang kaya. Feeling ko kasi para sa akin, ang understanding ko is mas magagamit siya sa expressway kasi 'di ba dire-diretso lang. Tapos susundan naman niya yung bilis na i-set mo, so either iset mo siya for 100 kilometers per speed yung takbo mo, so hanggang doon lang yung limit niya. And then mag-auto slow down siya kung tingin niya may traffic, ganun. So videoan din natin yan kapag nasa atin na yung unit. Yung enhanced autopilot naman, may madadagdag siya na feature na ang tawag naman yung auto park tsaka yung auto summon. So si auto park, isipin mo nasa SM ka, no? So naghahanap ka ng parking, pagka nakita ni Tesla or nung kotse mo na ito may slot, lalabas dun sa parang monitor mo kasi may parang mapa doon, di ba? Na may parang P doon, na may parang P. So pwede mo siyang pindutin and then automatic na magpo-park yung kotse. Wala kang nagagawin, parang auto drive pero parking. So masaya, di ba? Kasi parang yung iba hirap na hirap sa parking. Kaya rin niya yung parallel. Kaya parang hirap ako sa parallel, auto park na lang. So yung auto summon naman, so yung scenario naman natin sa auto summon. So kunyari SM, di ba? Iniwan mo yung sasakyan mo sa parking, auto park. May dala kang grocery, ang dami, ang bigat. Imbis na ang normal na pupunta ka sa kotse mo, maglalakad ka from siguro papusak ng parking papunta sa mismong kotse, dala-dala yung grocery. Pwede na yung instead na ikaw ilalapit, yung kotse na yung lalapit sa'yo. So parang convenient sobra siya, 'di ba? Na parang isipin mo, parang ang galing magdadrive yung kotse mag-isa papunta sa'yo. Parang galing lang. Tapos yung FSD, yung full self-drive, alam ko hindi pa niya kaya sa Pinas kasi yung condition ng mga kalsada natin, yung mga road markings, gano'n, parang hindi pa up to standard, parang gano'n. Pero ayun, andun lang yung option niya. Hindi ko lang alam kung kailan siya ma-fully implement dito sa Pinas. Pero ayun, something to look forward to. Yun lang. Thank you.